Let me begin by saying gratitude is the greatest of all virtues and is the parent of all of them. Gusto ko pong pasalamatan si Congressman Bong Sontay for having us here at saka ang buong Duterte. Mga kaibigan, ako po si Attorney Israelito Bobet Torion. Ako po ang official spokesperson ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ako rin yung nag-assist ni Tatay Digong noon sa kanyang kaso at saka yung sa impeachment case ni Inday Sara. Ako po ay nandito dahil gusto ko pong ibahagi sa inyo. Alam ko po, marami sa inyo kumbinsido na mag-Duterte na. Pero ngayong gabi, kumbinsihin ko kayo, walayan ninyo ang lahat na pagdududa ninyo kay Pastor Apollo Sikibuloy at butuhan po ninyo. Sino ba si Pastor Apollo Sikibuloy? Si Pastor Apollo Sikibuloy ay galing sa kahirapan. Siya po ay lumaki doon sa paanan ng bundok ng Apo sa Kalinan, Davao City. Siya po ay nag-aral ng mabuti, naging scholar ng Biblia, naging ministro, and in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ with just only 15 members. And look at it now. It has 7 million members present in 2,000 cities and 200 countries. Ako po ay Muslim. Iba-iba po ang relihiyon natin. Dapat po gamitin natin ang ating moralidad pag desisyon sa isang tao sumala or pursuant to our belief. Let us not use our set of beliefs to judge other persons. Especially in this case, si Pastor po, nakita po niyo ang kanyang mga achievements. Lahat po ng kanyang mga tinatayo katulad ng SMNI, pinagpala po ng Poong May Kapal. Kaya po naging magnet siya ng envy ng politika. Anong ginawa? Ang best friend niya. Sino ang best friend niya? Si Tatay Digong. Noong vice mayor pa lang si Tatay Digong, kasama na sila. Naging mayor si Tatay Digong, sinuportahan niya. Nung tumakbong congressman, sinuportahan niya. Nung tumakbong presidente, sinuportahan niya. Ngayon naman, sinusuportahan niya si Inday Sara. Wala po noong plano magpolitiko si Pastor. Nandyan na po sa kanya ang lahat. Siya lang po ang isang mayaman na tao na maski tingnan po ninyo lahat ng kanyang propriedad, wala po maski isang propriedad sa kanyang pangalan. Ganyan po siya na pagkatao. Ngunit, nangyari nga po, marami nga siguro sa inyo naniniwala na siya po ay rapist. Alam nyo bakit? Kasi kung tingnan ninyo yung mainstream media, pinipintal na po ang pagkatao niya na itim. Marami siguro sa inyo ay naniniwala na totoo po yun. Hindi po totoo yun. Produkto lang yun ng isang napakasamang pamulitika dito sa ating bansa. And what is my proof? Tingnan nyo nga, mga kaibigan ko, dito sa Quezon City. I-analyze niyo. Gamitin natin ang biyaya ng Poong May Kapal sa atin. Ano po yun? Yung utak natin. Sabi nga po, nung siya ay inihabla ng rape, 2014 daw nangyari. Lumabas siya sa KOJC 2016. Matagal siyang lumabas, wala pong kaso. Na-file lang po yung kaso in 2019. 5 years thereafter, pagkatapos po yung complainant, meron ng warrant of arrest sa cyber libel kasi sinisiraan niya si Pastor Apollo Sikibuloy. Mga taga Quezon City, meron ba kayong nakita na rape case na maski punit na panty? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na maski police blatter? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na maski medical certificate? Wala. Meron ba kayong rape case na nakita na pati ang SMNI na mga TV at radyo ipasara? Meron ba kayong rape case na nakita na pati lahat ng pondo ng kanyang mga korporasyon isasara? Anong ibig sabihin nito, mga taga Quezon City? Ang ibig sabihin nito, gusto nilang payukuin si Pastor Apollo Sikibuloy kasi akala nila yuyuko din si Tatay Digong. Gusto ba natin yan, mga taga Quezon City? Kaya nga, i-request ko kayo ngayong gabi.
tanggalin nyo ang pagdududa nyo. Suportahan natin si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano ba ang gagawin din niya? Tatanong ni Atty. Torion, ano naman gagawin niya doon sa Senado? Mga kaibigan ko, yung iba, nagsisimula pa lamang. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, meron ng Exhibit A. Ano yung Exhibit A? Look at the KOJC. Tingnan nyo, walang bahid na korupsyon. Maski lahat ng mga propriedad wala sa kanyang pangalan. He wants to be your main warrior against corruption. Yun po ang gusto ni Pastor kasi nakikita niya, grabe na ang pamulitika sa ating bansa. Kanser na ang korupsyon ng ating bansa. And what does he want to do with our country? He wants to pass a law amending the Ombudsman Act. Gusto niya na may Truth Commission na magtitingin sa lahat ng mga transaksyon ng gobyerno. At kung may mga korupsyon, filean ito ng kaso at ipataas niya ang ng mga silot nito. Ano ba yung silot sa Tagalog? Tingnan mo, lumabas tuloy ang pagkabisaya ko. Parusa, tama. Maraming salamat po. What he wants to do, ladies and gentlemen, is that he wants to amend the plunder law. Kasi ngayon, kung gusto mong magnakaw, 50 milyones muna bago ka mabitay. Gusto niya i-lower yung threshold nito. Hindi 1 million, 100,000. And what is the message, ladies and gentlemen? The message is to strike fear into the hearts of every politician who will rob our country from its coffers. Yun po ang gusto niya. Ano pa? Gusto rin niya, mga kaibigan, na protektahan ang mga witnesses po na privy to corruption yung may mga alam. Gusto niyang isabatas ang Whistleblower Protection Act. Tsaka ang pamaraan ngayon sa Kongreso, kung meron silang mga confidential funds, intelligent funds, ang ginagawa, liquidation by certification. Ang gusto ni Pastor, wala na yan kasi source of corruption yan. I-certify mo lang, okay na. Ayaw ni Pastor ganyan. Ang gusto niya, transparency, liquidation by receipts. Di ba maganda yon? Ano pa? Gusto niya, trabaho, 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 trabaho. Listen to me and just give me 5 more minutes and you will be convinced to vote for him. He wants to pass the Philippine Food Sufficiency Act. Ano pong ibig sabihin nito? 300,000 hectares of land are government lands. Wala pong gamit yan. Anong gusto niya? Gusto niya na ang gobyerno na ngayon, ang prime mover ng agrikultura, gusto niya na yung lahat ng mga walang trabaho, i-hire ng gobyerno. Ang gobyerno na ngayon, ang number 1 agriculturist ng ating bansa. At saka anong gusto niya? Yung may mga farm na ayaw na sumali dito, gusto niya suportahan ng fertilizer, gusto niya suportahan ng mga punla, at kung mag-harvest, ang gobyerno na ang bibili nito. Kasi ako po'y magsasaka. Ang problema po ng mga magsasaka po ay pag mag-harvest na, grabe kamura na ng kanilang produkto. Gusto ni Pastor na ang gobyerno na ang bibili po nito at ang gobyerno na ang mag-export sa Taiwan, doon sa Hong Kong, doon sa Dubai, doon sa United States of America at iba pa. Through this, makatrabaho ang walang mga trabaho, ang mga farmers na gusto magpaupa sa kanilang mga lupa, kanila pa ang kita, at may joint venture scheme pa, marami na ang kita. Through this, yung bigas po, naturally, sa kanyang projections, ay unti-unti pong bababa. Hindi katulad ngayon, uutang ng bilyones para ipakita lang sa mga tao na 20 pesos lang daw ang bigas. Hindi po tama yun according to Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano pa? Gusto niya dito i-amyenda ang Republic Act 10869. Ano yun? Ito po yung batas na nagbibigay ng Job Start Act doon sa mga walang trabaho na mga teenagers. Ang gusto niya amendahan ito kasi kung basahin mo yung batas,
kailangan high school graduate ka muna bago ka maka-avail nito. Ang gusto ni Pastor, bakit high school graduate? Maski wala kang grado, kung ikaw ay gusto mo ng trabaho, teenager ka, o at least wala ka pang asawa, o maski may asawa ka pa, dapat maka-avail ka nito para meron kang trabaho by giving tax benefits, tax credits sa mga korporasyon. Di ba maganda yun? Sino ba ang merong mga OFWs dito na mga pinsan o mga kapatid? Gusto rin ni Pastor na mag-introduce ng batas na Continuing Education and Entrepreneurial Act. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung mga OFWs pupunta po sa abroad kasi po gusto nilang magkaroon ng income, ibigay sa kanilang pamilya. But deep in their hearts, gusto nilang bumalik dito. Pero pagbalik nila dito, 1 month pa lang, wala na silang pera. So kailangan doon sa abroad, pwede na silang bigyan ng edukasyon para magkaroon sila ng sariling diploma, i-train sila ng entrepreneurial skills para alam na nila ang proper na pagnegosyo para pagbalik nila dito, ready na sila para makabalik at merong disenteng panghanap buhay dito sa ating bansa. Gusto rin niya na meron ng pensyon ang mga OFWs para pagbalik nila dito ay meron silang source of income pa rin. Ano pa? Ito rin ay gusto talaga ni Pastor. Through health. Sa Brazil, sabi niya, kung pumunta ka sa Brazil, kung magkasakit ka, free lahat. Hindi katulad ngayon, kung pupunta ka sa isang center, pati ang injection, binabayaran mo, tama? Ang gusto ni Pastor ay maggawa ng batas na isisiguro na ang ating kalusugan, pagkapunta mo sa hospital, as much as possible, wala nang bayad. Yan po ang gusto ni Pastor. At saka, gusto niya talaga na lahat ng mga kabataan ay makapag-aral mula sa elementarya at saka sa kolehiyo na walang bayad. Posible ba yun? Try! Choose Pastor Apollo Sikibuloy. Kung nagawa niya yan sa KOJC, wala pong rason kung hindi niya magawa yan kung pagbibigyan ninyo siya ng tsansa na maging senador.